ang akin ding pagbate sa ating mga minamahal na hurado, ating mga minamahal na guro galing sa iba't ibang paaralan, sa ating man of the hour. Anong man of the hour? Ang dahilan kung bakit tayo nandirito ngayon at sa loob ng isang buwan ay nagkaroon tayo ng iba't ibang mga kaganapan sa SDO Albay. Siyempre, ang pinakagwapo at pinakamagaling na APS-1 sa Filipino, Ginoong Alan Duterte. Palampakan po natin siya sa under the leadership of our CID Chief, si Ginang Sansit, sa lahat ng mga kalahok ngayon sa ating patimpala sa sa katutubong sayaw. Maraming salamat sa inyong pagsali sa mga namumuno ng mga unit heads. Sa lahat ng mga section heads or unit heads, sa lahat ng mga taga-SDO Albay, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. So, tunay nga na ang Pilipinas ay isang linguistically diverse na bansa. Diba? Sabi nga kanina, meron tayong 131 katutubong wika. At kaya nga siguro, ito rin ang dahilan kung bakit kadalasan pag pinag-uusapan na ang pagsasalita ng wikang Pilipino, namimilipit ang ating dila. Sapagkat sanay din tayo na ang ginagamit natin ay ang ating sariling wika. Halimbawa, dito sa Bicol, nagbibicol tayo. Pero ganun pa man, isa lang naman ang rason kung bakit natin pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa, upang ipaalala sa atin na tayo ay may iisang wika, may iisang lahi na na elemento sa ating pagkakaisa at sa pagkakaroon ng kapayapaan sa buong bansa. Isa po siguro sa mga rason kung bakit kailangan nating ipagdiwang ang buwan ng wikang Pilipino para maipaalala sa ating lahat na masarap maging Pilipino. Oftentimes, kahit yung ating mga anak, hindi na natin tinuturuan ng wikang sariling atin, di ba? Ang sarap sa pakiramdam pag we are very proud pag sila ay nagsasalita ng wikang Hiram or ng wikang English. Pero kailangan na ma-realize natin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito na kailangan nating turuan pa din ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga maliliit na bata ng kagandahan ng pagkatuto ng sariling wika natin. Ako din po ay nagpapasalamat sapagkat si Ginoong Duterte kasama yung mga kasamahan din niya sa CID na tinanggap yung hamon na kahit dito sa SDO Albay ay magkaroon din kami ng kahit na simpleng pagdiriwang ng buwan ng wika. Hindi lang yung ating mga paaralan ang kailangan na malaman ang significance or ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito, kundi kami din dito sa SDO. Kaya nga, siguro sa lahat ng mga guro at mga kawani na nasa mga paaralan, inyo pong you'll be witnessing na bawat buwan kami ay magdiriwang ng mga pinagdiriwang nyo din sa inyong mga paaralan. Sinimulan na po namin yan noong Hulyo sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Ngayon, buwan ng wika. Ang September ay buwan ng, anong buwan? Meron din kaming mga
pagdiriwang sa buwan ng Setyembre. So, sa bawat buwan, meron po kaming ipagdiriwang katulad din ng mga ginagawa sa ating mga paaralan. Sa pamamagitan din nito, nitong mga pagdiriwang na ito ay nahuhon ang mga skills ng aming mga empleyado. Hindi lang nakatutok maghapon sa kanilang mga computers at sa kanilang mga trabaho, kundi nabibigyan din ng oportunidad ang aming mga kawani para maipakita ang kanilang mga galing sa pagsulat, pagguhit, pagtula, kagaya nung kaninang ginawa ni Jed, at iba pang mga talento na meron din naman kaming mga taga-SDO. Kaya nga mamaya sasayaw din si Sir Larry at si Ma'am Jenny ng katutubong sayaw. So, kaabang-abang po talaga yung mga pagdiriwang namin, kaya sana suportahan din kami ng kaya nagpapasalamat kami na yung presensya ng ating mga guro ngayon ay isang pagpapatunay na sinusuportahan din nyo kami sa aming mga ginagawa. At sana ay maging inspirasyon din sa inyo para makita ninyo na kami din ay nakikiisa sa mga ginagawa ng ating mga paaralan, na kami dapat talaga ang magpakita sa inyo ng example, ng ehemplo, para hindi lang kami ang nag-uutos na ito ang gawin nyo, kundi kami rin dito ay ginagawa din namin ang aming makakaya para may pakita namin ang pagsuporta sa mga ginagawa ng ating paaralan. So maraming salamat hanggang sa mga susunod pang buwan ng ating mga pagdiriwang. Sana sa susunod na taon, mas marami pa ang mga contests na gawin natin dito sa SDO. Hindi lang katutubong sayaw, kundi iba pa din pagpapakitang gilas ng ating mga kawani ng SDO Albay. Maraming salamat at God bless everyone. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang ating tema. Pilipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Enot sa gabos, pagtaonin kagalangan, digdi sa mga hurado, asin mga tawo ngunyan. Sa kuyang tigsik, ipapresentar sa ampangan, inisarong yaman kang sa kuyang dinikanan. Maray na aga, mga amigo, mga amiga, pati sa Indo, sa kuyang mga kamay-manwa. Nadaog daw nindo itong sa tuyang tema, ini ang masiram na paghurop-huropan ta. Pilipino tapos mga katutubong wika, mare na araramon ta. Tataramon sa katalingkasan, mare na himateon ta. Seguridad asin inklusibong pagpapautog pang hustisya, sa kagabsan, ining paghururunan ta. Ano pa ang pigalat nindo? Tukaw na. Mientras nagsasamo-samo, napaghurup-hurup ko. Igwala kita, kisang gatos 34 na wikang katutubo. Ta daw tadakol kitang wika, aram daw ininindo. Magkasinarabutan pa daw kita, ini ang day ko sigurado. Tigsik ko albayanong tataramon, kawat ini kung samuyang apodon. Pero duman sa sorsugon, paghakbas ang buot sabihon, kaya tataramon-aramon, tawan yato ning atensyon. Tigsik ko ang iba pang wika, kita magdango. Wika ka mga Tagalog, ang ganda mo pag ikay tulog. Wika kang mga Bisaya, ginihugmati ka sa makusog na tingog. Sabi kang mga Cebuano, I love you. Day nang gadma pa daw. Sa tatara mo naman kang Bicol nun, padaba ta ka, buli nina niya. Ala, natatagara dumong. Bakul man ang satong tataramon, kay puan ininyak dong araramon. Respetuhon niya to ang kada sarong tataramon, aramon nga ni maging malinaw ang interpretasyon. Tigsik ko, inang tataramon, inisatuyang atamanon. Kultura kang rehiyon, inisatuyang tradisyon. Dai pagbasang-basahon, inisatuyang dapat rumdumon. Wika tapadabaon, inisatuyang preserbahon. Tigsik ko ining mga maestro asin maestra. Magpuro kang wika, inisa indang panuga. Pasasalamat asin pagsaludo sa mga kapagalan ninda.
tawanin palakpakan, kasinda maurag man talaga. Ining tigsik sa kuya ng tatapuson, salamat sa pagmati, puon sa puon. Sa kuya ng punason, daplos na darapluson, palakpakan man kita, masiramon pagdangugon. Waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, hanggang matutos. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, tawag sa apon, sa bakbakan. Dirik magpurong, sa sino man ay humahamon. Kahit ikaw ay maton, likas na ating paraluman. Kiming palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray, walang sindak kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban. Kapag hinamon ang away, waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matudas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray sadyang di tatakas. Waray-waray handa nagmatodas. Waray-waray bahala na bukas. Waray-waray manigas. Waray-waray sadyang di tatakas. Waray-waray handa nagmatodas. Waray-waray bahala na bukas. Waray-waray manigas. Likas sa ating paraluman, kiming palagi mapagbigay, ngunit iba ang waray-waray, walang sindak kanino man. Kaming babaeng waray-waray ay siga-siga kahit saan, pagkat kami ay lumalaban. Kapag hinamon ang away, waray-waray, hindi tatakas. Waray-waray, handang matudas. Waray-waray, bahala bukas. Waray-waray, manigas. Waray-waray, manigas.
Pinoy ka pa ba? Ni Irene and Marcos. Pinoy ka pa ba? Opo. Mga katanungang madaling sagutin. Madaling sagutin ng 2 letrang O. Pero mahirap panindigan at yan ang totoo. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig mo ang Pilipinas o ang AFAM na dala mo sa Pinas? Iniibig ko. Mga katagang madaling sambitin, ngunit mahirap panindigan. Sa mga nagsabing mahal kayo, isa lang yan ang totoo o ni isa sa 10. Walang naging totoo sa inyo. Sa mga nagsabing iniibig ko ang Pilipinas, nasan kayo? Hindi ba andon sa ibang lupalop ng mundo at napangasawa pa ng kano? Guro dito, pero alila pagdating sa ibang ibayo ng mundo. Ang masaklapan nito, maraming Pilipino ang inaapi ng kapwa Pilipino na dapat ay kakampi mo. Alam niyo ba kung bakit magulo ang mundong to? Magulo dahil na rin sa kagagawa ng mga tao. Walang kapayapaan sa kadahilanang sa wika pa lang hindi na nagkakaroon ng pagkakaisa. English doon, English dito. Pet Malu, Lodi, Saranghayo, good morning, I love you, arigato. Ilan sa mga salitang napakinggan ko. Sa halip na gamitin ang mahal kita at salamat po. Mas masarap ba sa tenga ang salitang I love you? Sa salitang mahal kita? Kaya ka pinagpalit dahil hindi ka makontento sa mga bagay na andyan na. Pinoy ka pa ba? Sigurado ka? Kung ang isip, salita at gawa mo ay iba, ni hindi mo nga masambit ang Tagalog ng fried chicken sa karinderya. O, diba? Tinamaan ka? Madali lang sabihin na Pinoy ka. Pero, paano nga ba? Matalino ka na ba sa paggamit ng lingwaheng banyaga? Dahil kahit simpleng salita, ini-Ingles mo pa. Hindi pagiging matalino ang paggamit nito. Dahil ang taong marunong magpahalaga sa sariling wika ay hindi nakakabobo. Salamat po!